Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 na unang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi J. Zumo Jr., Lodi Sheila May Epanto, Lodi, Kauri Paz I Love You Gina, Lodi Anisa Dico, Lodi at Rafi Elias, Lodi Juanito Jr. Veloces, Lodi Gerardo Cunanan ng Jensen, Lodi at Atan Vistar, Lodi Roldan Ricario, Lodi Reduco Men, Lodi Marco Teada. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-139 na kabanata, sa pagpapatuloy. Masamang tumatawa pa ito habang sinasabi na ngayong nabunyag na ang lahat. Bumalik ka na sa Tang Clan, na muling itatayo at bubuuin. Dagdag pa nito na sa kanya na sumama ka sa akin. Tang Chan. Sumagot sa kanya si Guim Yundok at sinabi na tumatanggi ako. Dahil ang lugar na babalikan ko ay hindi ang Tang Clan. Sa narinig nito agad na napangiwi ang mukha nito na nagtataka. At makikita ang kamay nito sa sahig na naputol habang sinasabi na ang lugar na babalikan mo ay ang Alliance. Nakatingin ito sa kanya na sinabi pa na ganun pala. Kaya kahit ang sikat sa buong mundong Ghostface Poison ay isa lang palang puppet na sunod Sun Yuren sa huli. At biglang makikita ang kamay ni Guim Yundok sa hangin, na agad na dinakma ang damit ng lalaki na ikinagulat nito. At tinanong niya ito at sinabi na anong ibig mong sabihin doon. Sumagot ito sa kanya na bakit kita tinatawag na puppet. Sinabi nito sa kanya na ang ibon na lumabas sa kanyang kulungan para lang pumasok sa isa pa. Ay isa lamang puppet na hindi alam ang kahulugan ng kalayaan. Binitawan niya ito habang sinasabi sa kanyang isip na isa pang kulungan. At pagkatapos sinabi pa ni Guim Yundok na ituloy mo ang pagsasalita. At muling nagsalita ang lalaki na sinabi sa kanya na sa tingin mo, paano ako nakipag-alyansa sa demonic cult? Hindi ba nakakapagtaka, na ang isang maliit na angkan lang ay makakaplano ng ganito kalaking kaganapan? Madilim na tumingin si Guim Yundok sa kanya at sinabi na sinasabi mo bang mayroong sumusuporta sa iyo sa likod? Miyumisi ito at sinabi na alam mo na yan. Pero nagpapanggap ka lang na hindi. Makikita ang isang bote ng lason sa itaas na nakatali ng sinulid na manipis na sinabi pa sa isip ng lalaki na ito na ang pagkakataon ko habang nalilito siya. Napapikit si Guim Yundok at panandaliang tumahimik ang paligid. At sa pagkakataong yun ibinuhos nito ang lason sa bote gamit ang manipis na sinulid. Hindi umilag si Guim Yundok. At nabuhusan siya nito, ang likido ay bumuhos sa kanyang katawan habang ang tensyon ng eksena ay lalo pang tumindi. Habang sinigaw pa ng lalaki sa kanya na mamatay ka. Ghostface Poison. Malakas na tumatawa ito habang sinasabi na hangal na gunggong. Kahit gaano pa katindi ang resistensya mo sa lason, maliban na lang kung mayroon kang invulnerability to all poisons. Hindi mo kayang tiisin ang blood-melting soul-severing poison. Isa sa 8 dakilang lason ng Tang Clan. Habang natutunaw sa katawan ni Guim Yundok at tahimik lang. Sinabi pa nito sa kanya na sayang naman. Kung nakipagtulungan ka lang sa akin, hindi ka sana namatay ng walang saysay. Tahimik na humakbang si Guim Yundok papalapit. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag, na para bang walang epekto sa kanya ang nangyari. Bigla siyang naglabas ng matinding enerhiya, at lumiliwanag ang kanyang mga mata, tila nagliliyab sa determinasyon at kapangyarihan. Ang hangin sa paligid ay bahagyang umalon, at ramdam na sa sandaling yun. Pinagpawisan nito na natutulalang sinabi sa kanyang isip na hindi maaari. Paanong nakakagalaw pa siya? Bahagyang napaatras ito. Nanginginig sa takot habang nakatitig kay Guim Yundok. Ang kanyang mga mata ay lumaki, at ang katawan ay kusang umatras ng ilang hakbang. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, huwag kang lalapit. Muling hinawakan niya ito gamit ang 2 kamay, mahigpit na pinipigilan ang galaw nito habang nakatitig ng diretsyo. Ang presensya ni Guim Yundok ay lalong naging mabigat, at ang enerhiya sa paligid ay tila umikot kasabay ng kanyang kilos. Habang hawak siya, sinabi niya sa kalmadong tinig, kaya ang ibig mong sabihin ay, at hinayaan niyang mabitin ang mga salita, na para bang hinihintay ang sagot o reaksyon ng nasa harapan niya. At tumindi ang alon ng enerhiya sa kanyang katawan, na tila bumabalot sa paligid habang lalong humihigpit ang hawak niya. Ang hangin ay bahagyang umalon, at ang presensya niya ay naging mas mabigat habang nakatitig ng mariin sa lalaki. Sa malamig at matatag na tinig, sinabi niya, gusto mong sabihin na ang pinuno ng Alliance ang nasa likod mo.
Habang pinagpapawisan nito ng todo, napasabi siya sa isip, ang blood-melting soul severing poison na ibinuhos ko sa lalaking ito ay. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanginginig, at ang kaba ay lalong tumindi habang pinagmamasdan si Gwyn Yondok na tila walang epekto ang lason. Nagpalabas pa ng matinding enerhiya si Gwyn Yondok habang hawak niya ang lalaki. At ang presyong dulot nito ay agad na nagpang-inig sa katawan ng kalaban. Umungol ito sa sakit, ang kanyang mukha ay bahagyang napangiwi habang pilit na kinakalaban ang bigat ng puwersang bumabalot sa kanya. Ang enerhiya ni Gwyn Yondok ay lalong tumindi, tila pinipiga ang hangin sa paligid, at ang tensyon sa pagitan nila ay umabot sa sukdulan. At lumipat ang eksena sa Alliance, kung saan makikita ang Alliance leader na tahimik na nakaupo pinagmaamsdan ang nasa harapan niya ng tahimik. At sinabi nito sa anino na nasa gilid na pumunta ba si Ghostface Poison sa demonic cult. At tahimik itong naglakad palapit, ang mga hakbang ay magaan ngunit ramdam ang presensya nito sa bawat paglapit. Mula sa anino, unti-unting lumitaw ang kanyang anyo, habang nananatiling kalmado na natatakpan ng maskara ang mukha. Na sinabi pa ni Black Orchid na oo, tila umalis siya kasama si Black Plum Blossom. Napakunot ang noo ng Alliance leader at sinabi nito na tiyak na marami siyang iniisip ngayong nakikita niyang gumuho na ang demonic cult. Tumatayo ito sa kanyang kinakaupuan na sinabi pa na siguradong nalilito siya. Tumingala ito habang sinasabi na sapat na yan sa ngayon. At malamang na magiging abala siya sa demonic cult at hindi mo na makakabalik ng ilang panahon. Tumugon si Black Orchid na sinabi na opo, ang lahat ay tumatakbo ayon sa inyong plano, Panginoon. At pagkatapos, napatingin ito sa ibaba ng tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lugar habang walang imik. At nakita niya ang mga ito, na sinisigaw ng lalaki na tipunin ng lahat ng mga martial artist na makakapagbigay ng suporta. Papalapit na sa Henan ang mga lapastangang yun. Dagdag pa nito na ilikas agad ang mga estudyante ng White Martial Hall. At sinabi ng Alliance leader habang nakatingin sa mga ito na nakakaawang sitwasyon. Masyado silang abala sa kung ano ang nangyayari sa harapan mismo ng kanilang mga mata. Kaya hindi na nila nakikita ang mahalagang dakilang layunin, tunay ngang kaawa-awa sila. Dagdag pa nito habang nakatalikod na anong sa tingin mo. Tahimik lang na napatungo ng ulo si Black Orchid. Ang kanyang katawan ay nakayuko at ang mga mata ay bahagyang nakapikit. At pagkatapos, sumuntok sa palad at sinabi na hindi ko po alam. Isinasagawa ko lamang ang inyong kalooban, aking Panginoon. Lumingon ito ng tingin at sinabi na tama, pinili mong huwag nang mag-isip. Isa rin itong mabuting paraan. Dagdag pa nito habang makikita na nagkakagulo sa loob ng Alliance na dapat din nilang mapagtanto yan sa lalong madaling panahon. At naiisip nito si Black Osmanthus na nakahandusay sa lupa na sinabi pa na kung hindi nila ito mapagtatanto sa sarili nila. Matatapos din sila gaya ng kinahinatnan ni Gai Hua. At lumipat ang eksena sa batang ito na umiiyak sa malaking kahon. Dagdag pa nito habang nasa gilid niya si Il Namgang na ginoong Mokso. At ilang sandali pa, hinawakan ni Namgang ilang balikat ng bata, mahina kong ipinapakita ang pakikiramay sa pagkamatay ni Black Osmanthus. At malungkot pang sinabi sa kanya ni Namgang Il na kung gusto niya lang tumakas. Madali sana siyang nakaalis ng mag-isa. Pero isinakripisyo niya ang sarili niya para protektahan tayo. At sinabi rin ni Namgang Hui na humihingi ako ng paumanhin, kuya. Dagdag pa nito sa kanya habang napapikit na kung kami lang sana at ang Blue Sky Fleet ay nakarating ng mas maaga ng kaunti. At sinabi sa kanila ni Namgang Il na hindi. Paano yun naging kasalanan mo? Dagdag pa nito habang nakatingin sa ibaba na maraming martial artist. Ang utang ang buhay, sa kanyang marangal na sakripisyo. At naalala niya si Black Osmanthus na sinasabi pa niya na tayo rin, dapat nating tularan ang kanyang mga ginawa. At pagkatapos, makikita ang kanyang mga kapatid na napababa ang mga ulo, tahimik at mabigat ang kanilang tindig, habang malinaw ang lungkot sa kanilang mga mukha. At ilang sandali pa, sabay-sabay nilang isinuntok ang kanilang mga kamao sa sariling palad, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, at sa iisang tinig na puno ng determinasyon at katapatan ay malakas nilang isinigaw. Susundin namin ang iyong mga utos, batang patriarka. Napalaki ang mga mata ni Namgang Il nang marinig niya ang kanilang sigaw, na tila hindi niya inaasahan na maririnig ang ganoong pagtawag sa kanya sa sandaling iyon, at sa loob ng kwento ay sinasabi na matapos lamang niyang tunay na mapagtanto ang kahulugan ng pagprotekta,
Kahit panawalan siya ng isang braso, doon lamang siya kinilala ng lahat bilang batang patriarka ng Namgang clan, kaya sa sandaling iyon ay ramdam niya ang bigat ng titulong iyon. Kasabay ng alaala ng kanyang sakripisyo at ang pananagutang kaakibat ng pagiging pinuno. At pagkatapos, makikita ang mga ito na sinabi pa niya na Huey, dalhin mo ang Blue Sky Fleet, at sumali sa alyansa. At protektahan ang mga sibilyan mula sa mga nagwawalang martial artist. Sumagot ito sa kanya na masusunod, kuya. At sinabi pa niya na Sin, ipaalam mo agad ang balita tungkol sa pagkamatay ni Moxo. At dalhin ang kanyang bangkay sa Namgang clan. At tumingin siya sa bata at sinabi na magdaraos tayo ng isang marangal na libing sa clan. Kaya huwag kang mag-alala. Tumugon ang bata sa kanya habang napababa ng ulo na umiiyak na sinabi na opo. Salamat. At makikita ang mahigpit na pagkatikom ng kamao ni Namgang Il. Tumingala sa langit habang sinasabi sa kanyang sarili na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, kaya dapat mong matapos ang iyong gawain. At ilang sandali pa, makikita na nagpalipad siya ng mga ibong mensahero. Isa-isang lumipad ang mga ito sa kalangitan habang dala ang kanyang mga utos at balita, ang pagaspas ng kanilang mga pakpak ay tila sumasabay sa bigat ng sitwasyon. Nakatingin sila sa mga ibong papalayo sa kalangitan, tahimik na sinusundan ng kanilang mga mata ang bawat pagaspas ng pakpak, habang si Namgang Il ay bahagyang tumingala at sa mahinang tinig na puno ng pag-asa at bigat ng damdamin ay nagsabi, inaasahan kita, bunso. Na makikita ang mga ibon ay lumilipad sa iba't ibang direksyon. Nagkakawatak-watak sa himpapawid na tila babawat isa ay may dalang mensahe at tungkulin, habang sila ay unti-unting naglalaho sa malawak na kalangitan. At dito na po nagtatapos ang ika-139 na kabanata. Ika-140 kabanata, sa pagpapatuloy. Patuloy sa paglipad ang mga mensaherong ibon sa himpapawid, walang humpay ang pagaspas ng kanilang mga pakpak habang tinatahak ang malawak na kalangitan, at dumaan ang mga ito sa itaas ng mga bundok, kung saan ang malamig na hangin at matatarik na taluktok ay hindi naging hadlang sa kanilang misyon. At sa wakas ay nakarating ang isa sa mga mensaherong ibon sa patriarka ng Namgang clan, na agad na damapo sa kanyang braso, at siya ay napatingin dito ng may halong pagtataka at pag-aalala. At sinabi sa kwento na lumipad ang mga kalapiteng tagapaghatid sa bawat rehiyon. Dala ang balita tungkol sa kamatayan ni Black Osmanthus. At nang mabasa ito ni Black Peony nanginginig ang buong katawan nito sa galit habang sinasabi na hindi ito maari. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakatikom, at sa matinding tensyon ng sandali ay napasabi siya ng may pighati at galit na hindi basta-basta mamamatay ng ganoon kadali si Brother Moxo. Lumiwanag ang mga mata ni Black Peony. Puno ng apoy at galit, at habang naghahanda siyang sumuntok, sinigaw pa niya ng may matinding emosyon, hindi yan totoo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa paligid, puno ng pagkabigla at pagtutol, na parabang hindi niya matanggap ang nababasa sa harap niya. Isang malakas na suntok sa lupa ang pinakawalan ni Black Peony, na nagdulot ng matinding pagninig sa paligid, at sa bawat pagigting ay parabang ang lupa mismo ay sumabog sa lakas ng tama, nagtaas ng alikabok at bato, habang ang shockwave ng kanyang puwersa ay ramdam sa lahat sa paligid. Nakatanggap din si Namgang May ng isang sulat, at tahimik niyang binasa ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat salita habang ang paligid ay tila huminto sa sandaling iyon, ramdam sa kanyang ekspresyon ang halo ng pag-iisip at damdamin, pagkabigla, pag-aalala, at ang unti-unting pag-unawa sa bigat ng mensaheng dala ng liham. Na napasabi pa siya sa isip na Master Black Osmanthus. At naalala ito. Habang nakaupo siya sa ibabaw ng bubong, nakasilay sa kanyang paligid ang malamlam na liwanag ng bilog na buwan, na nagbibigay ng malamig at tahimik na aura sa kapaligiran. Napalingon siya nang maramdaman ang presensya sa likod, at nakita niyang may isang tao ang lumapit sa kanya. Ang mga hakbang nito ay tahimik ngunit matatag, habang ang liwanag ng buwan ay bahagyang naglalaro sa kanyang mukha at anino. Ito pala ay si Black Osmanthus, na unti-unting lumapit at sa kanyang malumanay ngunit matalim na tinig ay sinasabi. Isang batang paslit na gaya mo. Bakit ganyan ang mukha mo, na parang pasan mo ang lahat ng kamalasan sa mundo? Matalim namang napatingin si Namgang May kay Black Osmanthus ng tahimik. Napatingin sa itaas si Black Osmanthus at sinabi sa kanya na nagkaroon din ako ng mukhang gaya ng sayo noon. Kwento niya ito kay Namgang May,
habang ang kanyang tinig ay puno ng bigat at damdamin, na nadamay ako sa mga labanan ng mga martial artist, at para ipaghiganti ang namatay kong kapatid, naglakbay ako sa buong mundo para hanapin ang mga hayop na yun. At ako mismo ang pumatay sa kanila. At sa maulan na panahon, habang basang-basa at ang bawat patak ng ulan ay bumabagsak sa paligid, nakita niya ang martial artist. Pero noong nahanap ko na sa wakas ang hayop na yun, nasalubong na niya ang kamatayan, ang kanyang huling hininga ay dumating sa kamay ng iba. At sa sandaling yun ay ramdam ko ang matinding kirot at panghihinayang, na parang ang lahat ng pagod, sakripisyo, at paghihintay ay nauwi sa kawalang saysay. Naglakad ako papalapit sa martial artist na pumatay sa hinahanap kong salarin na pumatay sa kapatid ko. Hawak ang itak na pangtadtad ng karne sa kanyang kamay, ang bakal nito ay kumikislap sa ilalim ng maulang langit, mabilis akong sumugod, bawat hakbang ay puno ng galit at determinasyon, at kasabay ng aking pagsugod ay sumisigaw ako ng buong puso, dala ang apoy ng paghihiganti at sakit na matagal nang naiipon sa aking dibdib, handang ilaan ang lahat ng lakas. Para makamtan ang katarungan, winasiwas niya ang itak na pangtadtad ng karne kay Guim Yondok, ngunit madali lang itong naiwasan. Ang katawan ni Guim Yondok ay kumilos ng mabilis at maayos, halos parang anino, habang ang matalim na bakal ng itak ay dumaan lang sa hangin. Pinaikot ni Guim Yondok ang kanyang palad sa hangin, at agad namang makikita ang puwersa na naglalabas mula rito. Sa tindi ng puwersa, umiikot din si Black Osmanthos sa hangin. Ang kanyang katawan ay halos tila sumasabay sa alon ng puwersa na inilabas ni Guim Yondok. At ilang sandali pa, binitiwan na niya si Black Osmanthos at pinagmasdan ito ng tahimik. Habang nakahiga si Black Osmanthos sa lupa, hiningal at basang-basa, napasigaw siya ng galit at pagkabigla, "Hayop ka! Sino ka para pigilan mo pa ako sa paghihiganti ko?" Dagdag pa nito habang makikita ang lalaki na nakabulagta sa lupa, walang buhay. Ang hayop na yon ay isang basura na dapat ako mismo ang pumatay. Tahimik lang na pinagmamasdan siya ni Guim Yondok, ang kanyang mga mata ay matalim at walang imik. Puno ng malamig na pag-iingat at pagsusuri. Naiisip niya ito na sinabi na 5 taon akong naglagalag sa Central Plains para lang mahanap siya. Umiiyak pa nitong sinabi sa kanya na nahanap ko na rin siya sa wakas para maipaghiganti ang kapatid ko gamit ang sarili kong mga kamay. "Bakit tinapos mo siya ng ganoon lang kadali?" Sinagot naman siya ni Guim Yondok na alam ko rin ang mga kasamaang ginawa niya. Dagdag pa niya dito na kaya naman, tinanggap ko ang execution order, at pinatay ko siya. Humihingi ako ng paumanhin dahil ninakaw ko ang pagkakataon mong makapaghiganti. At ilang sandali pa, tumungo siya sa malaking puno at umupo sa tabi nito, ang katawan ay bahagyang nakayuko habang pinagmamasdan siya ni Guim Yondok. At sa katahimikan ng paligid, nakaupo ito habang ang ulo ay nakababa na sinabi kay Guim Yondok sa mahinang tinig na puno ng pag-aalangan at bahagyang pag-asa ay sinabi, "Maaari mo ba akong pagbigyan sa isang pabor?" Tumugon siya at sinabi na ano yun. Sinabi nito sa kanya na pakiusap, "Patayin mo na ako." Tumingala si Guim Yondok at sinabi na tapos na ba ang lahat kapag namatay ka? Napatingin sa kanya ito at sinabi na ano pong ibig ninyong sabihin. Dagdag pa ni Guim Yondok na ang mga taong gaya mo ay patuloy na lilitao. At matatagpuan din nila ang parehong katapusan. Makikita pa ito at sinabi pa niya na yan ang utang na loob at mga hinanakit sa Miriam, at ang tunay nitong anyo. Nagtatakang nakatingin naman ito sa kanya at sinabi sa isip na ang ibig ninyong sabihin. Marami pang lilitao na gaya ko. Makikita ang langit na lumilitaw ang sinag ng araw na sinabi pa ni Guim Yondok na hindi ko ninanais na mangyari yun. Sinabi pa niya habang nakatalikod na kaya naman, sa paniniwalang ang mundong bubuuin ng aking Panginoon, ay magiging mas mabuti kaysa sa ngayon. Ginagawa ko ang trabahong ito. Tahimik na napatingin ito sa kanya. At sinabi na ano ba ang trabahong ginagawa mo? Sumagot sa kanya si Guim Yondok na ito ay ang gawain ng pagtutuwid sa mundo. Inaabot niya ang kamay dito habang sinasabi na sasama ka ba sa akin? At ilang sandali pa makikita na inabot ni Black Osmanthos ang kanyang kamay. Balik sa kanya habang nakatingalang sinabi na hindi ko pa alam kung ano ang tama o mali noon. Tumingin kay Namgang Mei at sinabi pa niya na gayunpaman, ang dahilan kung bakit ako sumali sa Black Flower Unit ay dahil gusto kong gumawa ng isang mundo kung saan ang mga taong gaya ko, na nawala ng mga mahal sa buhay, ay muling makakapamuhay ng payapa. Nakatingin sa kanya si Namgang Mei at sinabi na ang ibig niyo bang sabihin ay hindi na ako dapat maghiganti?
Nakatingin sa kanya ito at tumugon na ano ba ang sinasabi mo? Gawin mo ang paghihiganti mo sa kahit anong paraang gusto mo. Ang sinasabi ko ay mas mahalaga ang mangyayari pagkatapos nyon. At pagkatapos, hinawakan siya nito sa ulo ng tahimik. At masayang sinabi sa kanya na huwag mong hayaang lamunin ka ng paghihiganti. Balik kay Namgang May na nakapikit na sinabi sa kanyang isip na Panginoong Black Osmanthus. Napahawak si Kalbo sa ulo at napasigaw ang mga alagad ni Black Peony na hoy. May gusto bang pumihil dyan sa kapitan? Patuloy sa pagsuntok sa lupa si Black Peony na ikinawasak ng lupa habang sumagot ang iba na baliw ka ba, paano namin mapipigilan yan? Buhusan nyo na lang siya ng malamig na tubig. At ilang sandali pa, kumuha sila ng tubig, mabilis at nagkakagulo sa kanilang pagkilos habang ang kaba at takot ay ramdam sa bawat galaw. Dala ang pag-asa na baka ito ang makapagpigil sa walang humpay na galit ni Black Peony. At nang muli siyang susuntok, agad na binuhusan ng mga alagad niya ng malamig na tubig sa ulo si Black Peony, ang malamig na likido ay bumagsak at dumampi sa kanyang balat. At makikita na bumabagsak ang tubig sa lupa, ang bawat patak ay tumama sa basang lupa. Tahimik lang si Black Peony, nakatalikod sa kanila habang unti-unting humihinga, ang kanyang katawan ay bahagyang humupa, mula sa galit at tensyon. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nagdudulot ng kakaibang presensya. Napasabi naman si Kalbo na huminto ang kapitan. Tama, hindi ito ang oras para sa ganito. At mahinang sinabi pa niya na maghanda na kayong kumilos ulit. Napasigaw naman ang isa na tinuro ito na sinabi na anong ginagawa nyo. Hindi nyo ba narinig ang kapitan? May seryosong mukha si Black Peony na tumingin sa kanyang likod at sinabi na hoy, mga paslit. Maghanda na rin kayo. May tahimik na mga tingin naman si Namgang May dito. At pagkatapos sinabi niya habang nasa likod niya ang snake group na hindi ka ba maghihiganti? Tumingin sa kanya si Black Peony at sumagot na hindi yun ang gugustuhin ni Brother Moxo. Nakatingin sila dito habang sinasabi pa ni Black Peony na sa ngayon, ang tungkulin muna natin ang uunahin. Habang naalala pa niya si Black Osmanthus, sinabi pa niya na dahil yan ang dahilan kung bakit tayo ang Black Flower Unit. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang left and right guardian na nakahandusay sa sahig na walang malay. At makikita rin ang lalaking naputulan ng kamay na walang malay. Habang pinapagaling naman ni Black Pamblossom ang bata na sinabi niya sa kanyang isip na lahat ng ebidensya at mga pangyayari dito ay tumuturo sa iisang lugar. Makikita rin ang isang mensaherong ibon sa balikat ni Gwimyondok na may madilim na ekspresyon ng mukhang sinabi sa isip na oras na para harapin ang buong katotohanan. Napatanong naman sa kanya si Black Pamblossom na boss. Anong mensahe yan? Sinagot lang siya ni Gwimyondok habang mahigpit ang pagkakatikom ng kamao hawak ang mensahe na ayos lang ba ang batang yan. Tumingin si Black Pamblossom dito at sumagot na oo, pinainom ko siya ng panlaban sa lason at inayos ang kanyang key. Lagpas na siya sa kritikal na sandali. Habang nakatalikod sinabi pa sa kanya ni Gwimyondok na nalasan ka rin, kaya hindi maayos ang daloy ng key mo. Alagaan mong mabuti ang bata. Tumutulo ang pawis nito sa maskara na nagtatakang napasabi na ang batang ito ang young leader ng demonic cult. Kaya, bakit? Lumapit ito sa kanila ng tahimik. At nilapatan ng kanyang ki sa katawan habang sinabi na ang batang ito ang aking karma. Dagdag pa niya na isang batang naiwan dahil sa mga pagkakamali ng aking nakaraan. Na nagawa sa ilalim ng pagpapanggap na paglikha ng bagong mundo. Kaya naman, pananagutan ko ito. Napatanong naman si Black Pamblossom na saan mo balak pumunta ngayon. Dahan-dahan siyang tumayo, at tumingala habang lumipad ang ibon na sinabi niya na pupunta ako sa Alliance. At dito na po nagtatapos ang ika-140 kabanata.